Narito na ang mga news scoop ngayon. Babaeng may kapansanan sa pag-iisip sa Quezon, hinampas ng martilyo hanggang sa mapatay ng sariling ama sa Quezon. Mag-asawa pinagbabaril sa Zamboanga, motibo sa krimen, away sa pamilya. Kalahating katawan ng tao, tinangay ng alon sa tabing dagat sa Pangasinan. Angelica Yulo humingi ng tawad sa anak na si Carlos Yulo. Tatay ni Carlos Yulo, inaming awang-awa sa natatanggap na pagbabatikos sa kanyang asawa sa social media. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. at narito mga news scoop ngayon. Driver ng kotse hinabol at pinaghahampas ang nakaalitang motorista. At babaeng may kapansanan sa pag-iisip sa Quezon, hinampas ng martilyo hanggang sa mapatay ng sariling ama. Narito ang news scoop ni Daryl Justin. Hinampas ng martilyo hanggang sa mapatay ang isang babaeng sinasabing may mental illness ng sarili nitong ama sa San Narciso, Quezon. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Imelda Barawel, 26 anyos. Sa investigasyon ng pulisya, sinubukan umanong atakihin ng biktima na sinasabing may kapansanan sa pag-iisip ang kanyang amang si Salvador. Tila nabigla ang suspect sa ginawa ng anak, dito na kinuha ng salarin ng isang martilyo at pinukpok ang biktima sa ulo ng ilang beses. Nakaagad nasawi dahil sa mga natamong matinding pinsala sa ulo at braso. Mabilis namang rumesponde sa lugar ang mga pulis at nadakip ang salarin na nahaharap sa kasong parricide. Samantala, nauwi sa habulan at hampasan ng away sa kalsada sa Bacolod City. Sangkot sa insidente ang tatlong sasakyang ito na nakatigil sa gitna ng kalsada sa kahabaan ng Lacson Street. Sa kuha ng dashcam, bumaba at tumawid ang driver ng pickup at sinundan ng isa pang driver na tila may tinatagong pamalo at bigla na lang sinugod ang nakastripe at naghabulan. Nang magpang-abot ang dalawa, pinatumba nito ang nakastripe at pinaghahampas ng dala nitong pamalo. Hindi alintana ang mga nagmamandong traffic enforcers sa lugar. Ang ugat ng pisikalan, ayon sa otoridad, gitgitan sa kalsada. Nabatid na ang driver na nanakit ay hindi naman pala damay sa gitgitan. Depensa nito, dumaan lang umano siya sa kalsada at ang nakastripe umano ang namalo ng sasakyan. Nang mahimasmasan, kapwa dinala sa pulisya mga ito at nagkaayos kalaunan. Mag-asawa pinagbabaril sa Zamboanga, motibo sa krimen, away sa pamilya. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Posibleng away pamilya o rido ang tinitingnang motibo ng pulisya sa pananambang sa isang mag-asawa sa Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang mag-asawang nasawi na sina Hamid Tumambid at asawa nitong si Fatima, kapwa 36 anyos. Lumalabas sa investigasyon na sakay ng kanilang motorsiklo si Hamid kasama ang kanyang asawa nang tambangan sila nang hindi pa nakikilalang mga armadong kalalakihan. Dead on the spot ang mag-asawa sa mga tama ng bala ng baril. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 10 basyo ng hindi pa mabatid na uri ng baril. Nagsasagawa na ang mga pulis ng manhunt operation para sa ikadarakip ng mga tumakas na salarin. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kalahating katawan ng tao tinangay ng alon sa tabing dagat sa Pangasinan. Narito ang news scoop ni Jen Patrolya. Nagulantang ang mga residente sa isang barangay sa Burgos, Pangasinan nang makita nila ang putol na kalahating katawan ng tao na nakapatong sa batuhan habang hinahampas ng malakas na alon. Ayon sa otoridad, sinabing nakita ang putol na katawan na mula sa baywang pababa na nakasuot ng asul na pantalon at sinturon na kulay berde sa barangay Ilyo.
Nakilala ang biktima na residente mula sa Suwal, Pangasinan na ilang araw nang nawawala dahil sa kanyang sinturon na regalo umano ng anak. Patuloy pa ang investigasyon para malaman kung ano ang nangyari sa kanya at kung nasaan ang iba pang parte ng kanyang katawan. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolyan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Babae patay matapos barilin ng karelasyong pulis habang nagiinuman. Narito ang news scoop ni Riz Calata. Patay sa tama ng baril ang isang ginang matapos barilin ng karelasyong pulis sa Davao City. Ayon sa Davao City Police, nagkaalitan ang dalawa habang nag-iinuman sa isang bahay sa Monseda compound ng nasabing syudad. Nang bigla na lang umanong binunot ni alias John ang kanyang baril at pinaputukan si alias May sa mukha na agad ikinasawi ng biktima. Si alias John ay may ranggong patrolman at aktibong miyembro ng pulisya na nakadestino sa Mandug Station. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang krimen upang matukoy ang dahilan ng pag-aaway na nauwi sa karahasan. Hindi naman nahirapan ng mga pulis sa pagdakip sa suspect matapos kusa itong sumuko sa otoridad. Inihahanda na ang kasong murder laban sa suspect. At iyan ang news scoop. Ako si Riz Calata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaking natrap sa nasusunog niyang bahay na iligtas ng kanyang mga kapitbahay sa Quezon City. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Malaki ang pasasalamat ng isang 59 anyos na lalaki sa kanyang mga kapitbahay matapos tulungan siya ng mga ito na makalabas sa nasusunog niyang bahay sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Sa kuha ng video na ibinahagi ni Jared Tuazon gamit ang piko at martilyo, sinira ng mga kapitbahay ang lock ng gate sa bahay ni Francis de los Reyes upang mailabas ito. Kuhang-kuha rin ang unti-unting pagkain ng apoy sa mga gamit ng biktima. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, iniangat ng Bureau of Fire Protection o BFP sa unang alarma ang sunog na tumagal ng halos 20 minuto bago maapula ang apoy. Nagtamo si De Los Reyes ng mga paso sa braso at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Inaalam pa ng BFP ang sanhi at halaga ng pinsala ng nangyaring sunog. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Iba't ibang paraan ng pag-alala ng fur parents sa kanilang pumanaw na fur babies alamin. At bagong pet crematory binuksan na ng Eternal Gardens. Narito ang isang special report. Mga tips para sa mga pet lovers sa Pets Malu. Hello mga pet lover! Narito ang iba't ibang tips at guide na makakatulong sa mga fur parents at sa ating mga alagang pets. For sure na makaka-relate ang lahat ng mga pet owners dito at mag-a-agree kayo na deserve rin ng ating mga fur babies ang proper farewell. Bukod sa ilang buwan o taon nating inalagaan ang ating mga pets, naging bahagi na rin sila ng ating pamilya. Kung nag-iisip man kayo ng paraan kung paano mapapanatiling buhay ang mga magagandang alaala natin kasama ang mga namayapa nating pet, narito ang ilang mga ideas. Una, maaaring i-share ang inyong mga happy and best memories with your pet. Mapamaliit o malaking moment man ito, tandaan na worth it alalahanin ito. Sumunod, pwede rin kayong maglaan ng isang maliit na lugar sa labas ng inyong tahanan na paboritong puntahan ng inyong fur baby bilang inyong outdoor memorial. At speaking of memorial, deserve din ng inyong mga namayapang fur babies ang magkaroon ng maayos na resting place and memorial service. Kung kaya't naisip ng Eternal Gardens na magkaroon ng Eternal Paw Crematory. Narito ang ating pahayag kay Mr. Joey Rivera, Vice President ng Sales and Marketing ng Eternal Paw Crematory sa naging inspirasyon ng Eternal Paw Crematory. Napansin natin talagang part of the family ng mga pets. No? And I have read sa isang article, sabi nga doon na ang mga pets now ngayon is less of a pet, more of a family member. Yes, opo, I agree. Oo, kasama na sa, hindi lang sa mall, kasama sa bahay, kasama matulog, no? So with that, seeing that, 'di ba? And recognizing, of course, napakalawak na rin ng base ng clientele ng Eternal Gardens, no? Yes, using the same percentage, ibig sabihin,
we recognize na marami kami mga clients na pet owners din. No? Opo. So sabi namin, it's best to, nasa memorial kami, to also serve that need for their pets. Ibinahagi rin ni Sir Joey ang mga serbisyong inaalok at ang pag-complement ng service ng Eternal Paw Crematory at Eternal Gardens. Yes, well, Eternal Gardens, of course, we have memorial. It's a memorial park. Yes, sir. Interment, no? And then we have crematory, of course, no? And then we have eternal chapels as well, no? Yung chapels and mortuary. So this would be a very, very good complement na service, no? Because as I mentioned kanina, Yes, sir. for sure, yung aming mga clients namin would also be pet owners. At least almost half of them, I would suppose, no? So, doon kami nanggagaling, no? So, we want to serve that need. Sa kasalukuyan, bukas na ang Eternal Paw Crematory na matatagpuan sa loob ng Eternal Gardens compound sa Santa Rosa, Laguna. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa kanilang website www.eternalpawcrematory.ph. Kaya naman para laging happy sina Fur Mommy, Fur Daddy at Fur Babies, narito kami, handang umagapay. See you next time mga ka-Pets Malu! Angelica Yulo humingi ng tawad sa anak na si Carlos Yulo at tatay ni Carlos Yulo. Inaming awang-awa sa natatanggap na pambabatiko sa kanyang asawa sa social media. Alamin sa Eye Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, patawad anak, naiintindihan ko na maaaring tingnan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Ito ang umiiyak na pahayag ng sariling ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo sa ipinatawag na press conference kahapon na abogado nito na si Attorney Raymond Fortun. Ayon kay Angelica, nagdesisyon siya magsalita sa huling pagkakataon upang matapos na ang isyo sa pagitan nila ng kanyang anak. Ngunit nilinaw nito na hindi siya nakikipag-ayos dahil sa milyones na incentives nito sa 2 gold na nakuha sa Paris Olympics, kundi para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Sinabi ng nanay ng Olympia na hindi niya masisisi si Carlos kung nagpa-flashback man dito ang mga nauna niyang sinabi dahil masakit daw talaga ang mga nabanggit niya. Pero sa tanong daw nito kung totoo ang pagbati niya ng manalo ito ng gold ay totoo daw iyon. Inamin naman ito na bilang ina ay nasaktan talaga siya dahil ang kanyang dating mabait na anak na pinalaki ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Pero kung mali raw ang ginawa niyang pagpuna sa girlfriend nito, ay humihingi siya ng tawa dahil ang ginawa niya raw ay bilang nanay lamang na nag-aalala. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, naluluhang inamin ng tatay ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo na awang-awa na siya sa kanyang asawa dahil sa backlash na natatanggap nito sa social media. Sa interview dito ng media pagkatapos ng press conference ng kanyang asawang si Angelica Yulo, sinabi nito na gusto niyang magkaayos-ayos na ang kanyang pamilya. Itinanggi rin nito ang mga naglalabasang memes na may mga sinasabi umanong hindi maganda ang kanyang asawa sa kanilang anak, pero lahat daw iyon ay hindi totoo. Maraming masasakit na salita umano sa social media na walang katotohanan at puro paninira lamang. Sinabi pa nito na mahirap mag-ina at bilang mister, nakikita niya raw na hindi na nakakatulog ang kanyang asawa dahil sa mga paninira sa social media at ipinagpapasa Diyos na lamang daw nila lahat. Umaasa rin ang ama ni Carlos sa pagdating dito sa bansa ng Olympian ay mag-usap-usap sila at mag-bonding para maging masaya na ang kanilang pamilya at mawala na ang sigalot sa kanila. Dapat daw ay nagsasaya dahil naka2 gold ang Pilipinas pero ang nangyari daw ay puro siraan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Department of Finance, positibo na makakamit ng pamahalaan ang target na single-digit poverty rate sa taong 2028. DWIZ News Feed. Bilang ng mga Pinoy na naiahon sa kahirapan mula noong 2021 hanggang 2023, aabot na sa 2.5 million ayon sa NEDA. DWIZ News Feed.
Sovereign Garantia magpapabilis umano sa housing projects ng Administrasyong Marcos ayon sa National Housing Authority. DWIZ News Feed. Navota City Representative Tobe Chanco nagpasalamat sa Department of Budget and Management kasunod ng pagdagdag ng budget sa 4Ps. DWIZ News Feed. Enrollees para sa school year 2024 to 2025 pumalo na sa 24 million ayon sa Department of Education. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, tulak arestado sa mahigit kalahating milyong halaga ng marijuana sa Navotas. Kumita bilang ads assessor ang diskarte mamaya sa racket. Totoo nga bang mas maraming trabaho ang nanay kaysa sa tatay? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Step-by-step guide kung paano ang batch download ng apps para sa laptop o PC sa DIY Do-It-Yourself. Mga namba-blackmail online, pwedeng managot sa batas. Abangan ang kaparusahan nila sa NBI. Naku, bawal ito. Sian Gaza, hindi pabor sa pagsasalita ni Carlos Yulo para sagutin isa-isa ang mga pahayag ng sariling ina nito. Horror movie na Feng Shui magiging series na. Ninyo Mulak, emosyonal nang muling pag-usapan sa Senado ang umano'y panghahalay sa kanyang anak na si Sandro Mulak. At dalawang gay contractor ng GMA7 pinasampina ng Senado. At alamin kung aaraw o uulan hanggang bukas. Alamin sa aming Weather Report live. Ang detalye sa pagbabalik ng News Scoop. Lalaking binaril hanggang sa mapatay ng kaibigan dahil sa utang. Sospek sumuko matapos makonsensya. Narito ang News Scoop ni Judith Estrada Larino. Mananatili sa kulungan ang isang barangay tanod mula Talisay City, Cebu matapos sumunong barilin hanggang mapatay ang kanyang kaibigan. Si Jomar Alyoso, 31 anyos, ay sumuko sa Talisay City Police Station at inamin ang pagpatay kay Virgilio Monterde Jr., 25 anyos. Ayon sa mga otoridad, sinisingil ni Alyoso si Monterde sa utang na hiniram nito. Ilang taon na ang nakakaraan bago ito nakulong dahil sa illegal possession of drugs. Ngunit, imbes na makapag-usap ng maayos, kaagad umunong bumunot ng baril si Monterde. Bago pa man iputok ni Monterde ang baril, kaagad na inagaw ni Alyoso ang baril. Dito na nag-agawan ng baril ang dalawa nang maagaw ni Alyoso ang baril. Dito na niya pinagbabaril si Monterde at kaagad ding binawian ng buhay sa mga tinamo nitong sa pamamaril. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas ang suspect sa lugar at nagtago sa bahay ng kanyang ina. Tila na konsensya sa kanyang ginawa, kusa naman itong sumuko sa mga otoridad. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nahatulan ng guilty sa kasong perjury si Jonathan Morales, ang dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent na nagdawit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggamit umano ng illegal na droga. Hinatulan ng Municipal Trial Court in Cities Branch 4 sa San Fernando City, Pampanga si Morales ng guilty beyond reasonable doubt of perjury dahil sa pagbibigay nito ng maling testimonya laban sa dalawang pinaghihinalaang drug traffickers noong 2011. Sinintensyahan si Morales ng 4 na buwang pagkakakulong at multang 1,000 pesos. Batay sa Article 183 ng Revised Penal Code, nangyayari ang perjury kung ang isang tao ay kusa at intensyonal na gumagawa ng maling pahayag o nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa sa harap ng isang opisyal. Matatanda ang nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na professional liar si Morales matapos siyang idawit nito sa leaked documents umano ng PDEA na ayon kay dating Senator Panfilo Ping Lacson ay pira-pirasong papel lamang. You know, this fellow is a professional liar.
At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Kinumpirma rin mismo ni PIDEA Legal and Prosecution Service Acting Director Attorney Francis Del Valle na hindi kailanman napasama si Pangulong Marcos sa drug watch list ng ahensya. Biruan ng magkakapatid sa Naga City na uwi sa trahedya. Narito ang news scoop ni Melvin Machado. Nauwi sa trahedya ang biruan ng magkakapatid na Kenneth at Alejandro at isa pa itong kapatid sa lungsod ng Naga na muna'y pawang may konting kapansanan sa pag-iisip. Ayon sa kwento ni punong barangay Ferdinand Dihita ng barangay Balatas, Naga City, nagkakabiruan ng magkakapatid na ihahagi sa ilog ang dalan nilang eco bag na may laman na damit na dadalhin sa tatay nilang nasa ospital. Matapos ngang ihagis ang eco bag, agad itong sinundan ng biktimang si Kenneth, 30 years old, na tumalon sa ilog mula sa Delfin Rosales Bridge, ngunit hindi na ito lumutang. Agad dumiin ang saklolo ang nataranta mga kapatid nito. Mabilis namang nagsagawa ng search and rescue operation ng CDR Arimon ng Naga, Philippine Coast Guard Kamaligan Station, Philippine Coast Guard Auxiliary, Barangay Tanod at PNP. Bakalit pa sa ilang oras, wala ng buhay ng iahon ng mga sumaklolo ang biktimang si Kenneth. Tiniyak naman ng barangay at kaukulang tulong sa pamilya ng naturang kawawang biktima. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tulak, arestado sa mahigit kalating milyong pisong halaga ng marijuana sa Navotas. Narito ang news scoop ni Beth Samson. Kulong umunay isang big time na tulak ng illegal na droga matapos makuhanan ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng marijuana nang kumagat sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa Navotas City. Kinilala ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez ang naarestong suspect na si alias Leying, 20 anyos, at residente ng Barangay 16, Caloocan City. Nakatanggap ng impormasyon ng Station Drug Enforcement Unit mula sa isang regular confidential informant hinggil sa umano'y pagbibenta ng marijuana ng suspect. Isinilalim naman ng SDEU sa validasyon ng suspect at nang positibo ang report, ay agad kinasa nila ang buy-bust operation sa pangunguna ni Police Captain Heneres Sanchez at nagawa nila makipagtransaksyon ng 32,000 pesos halaga ng marijuana. Nang tanggapin ng suspect ang marked money mula sa pulis na nagpanggap na pusher buyer kapalit ng isang cling-wrapped na marijuana, ay agad siyang dinamba ng mga operatiba alas 11:24 ng gabi sa Tanigi Street, Barangay NBBS, Dagat-Dagatan. Nakumpiska sa suspect ang hanggang tumulang 4,655 grams ng marijuana na may standard drug price value na 558,600 pesos. Buy-bust money, backpack at eco bag. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 under Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sasampa laban sa suspect sa Navotas City Prosecutor's Office. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan / edad / address / 5 combinations of the day at ang last combinations for today sa letrang G56 o 72. Pwede mo nang i-text ang 5 combinations na nakuha mo sa mga programa kanina umaga hanggang hapon dito sa DWIZ. At malay mo, ikaw na ang manalo ng instant pa-premyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo.
Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Si Ian Gaza hindi pabor sa pagsasalita ni Carlos Yulo para sagutin isa-isa ang mga pahayag ng sariling ina nito. At horror movie na Feng Shui magiging series na. Alamin sa Spotted Report niyan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ng controversial na influencer na si Ian Gaza na tulad ni Carlos Yulo, marami rin silang hindi pagkakaunawaan ng kanyang sariling ina. Ayon kay Gaza, umabot pa sa 13 buwan na hindi niya ito kinausap dahil sobrang sama ng loob niya dito, pero kahit kailan umano ay hindi niya ito ipinost at maging ang kanilang issue dahil naniniwala raw siya na ang kasiraan ng kanyang pamilya ay kasiraan na rin niya. Sa halip na paninirang post, ang kanyang ginawa umano ay puro magagandang bagay kahit na hindi niya ito kinakausap. Naniniwala raw siya na dapat ay magagandang bagay lamang tungkol sa iyong mga mahal sa buhay ang dapat mong i-post at ang mga baho ay wag nang i-broadcast dahil magiging reflection ito ng iyong pagkatao. Dito na sinabi ni Gaza na nag-ingay ang nanay nitong si Angelica tapos pumatol umano si Chloe kung saan bumanat na naman daw si Angelica at sinagot naman ito ni Kaloy hanggang sa magpapresko na si Angelica at doon daw ay nagkagulo na talaga ang lahat. Sinabi pa ni Gaza na walang na-accomplish, walang nanalo, kundi lahat ay talo at lahat ay nasira. Ang tanong umano ay kung tama ba ang structure na official statement ni Carlos na ine-expose ang sariling ina sa pamamagitan ng detalyadong family background o mas lumala lang ang lahat at lalo lamang umanong naperwisyo ang Golden Boy dahil sa mga sarili nitong salita. Ang kanyang pagkakaunawa umano sa nasabing video ni Carlos sa halip na i-facify para matapos na, parang naghamon pa raw ito ng giyera sa sarili niyang pamilya. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, kinumpirma ni Direktor Chito Ronyo na magkakaroon na ng series ang blockbuster horror movie na Feng Shui. Sa report na inilabas ng Filipino Star ngayon, sinabi ni Chito na ang ABS-CBN ang producer na nasabing series kung saan nag-uusap na raw sila para sa script. Wala pa raw silang cast member para sa nasabing horror movie na magiging series na. Maging ang original lead star nito na si Chris Aquino ay hindi pa niya sure kung magiging part pa ng nasabing series, bagamat kaibigan niya raw ito. Kasabay nito, sinabi ni Direk Chito na gusto rin niyang i-direct si Nora Honor para sa isang pelikula pero ayaw raw niyang horror film ang gawin ito. Sawang-sawa na raw siya sa horror kaya't ayaw na niya mag-direct na horror sa isang pelikula. Ayaw naman daw niyang drama na naman i-direct niya para kay Nora, bagamat lahat umano ng mga kaibigan at kakilala niya ay gustong horror ang gawin niya para sa superstar. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Court of Appeals ipinag-utos na i-freeze ang bank accounts at assets ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. DWIZ News Feed. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 6.3% sa ikalawang quarter ng 2024. DWIZ News Feed. Mahigit 36 billion pesos na halaga ng iligal na droga nasabat ng PNP sa ilalim ng Administrasyong Marcos mula pa noong July 2022. DWIZ News Feed. Kamara nangako na susuportahan ang pro-farmer initiatives ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. DWIZ News Feed. SK officials sa Pangasinan na na-food poison sa isang hotel nakauwi na ayon sa lokal na pamahalaan ng San Carlos. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed.
DJ sa Pangasinan itinumba, sanhi ng pagpatay, hindi pagkakaunawaan sa brotherhood. Naritong news scoop ni Christine Belen. Isang sikat na disc jockey at trapper ang itinumba sa Binmalay, probinsya ng Pangasinan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Tony Joe Coquia, isang DJ. Sa inisyal na investigasyon, ang biktima at ang mga sospek na pawang magkakakilala ay nagkasundong magkita sa lugar upang pag-usapan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng pagkakaintindihan ng mga ito, sinundan pa rin siya ng mga sospek at pinaputukan ang biktima sa harap mismo ng asawa at kaibigan nito sa loob ng kanyang sasakyan. Mabilis namang tumakas sa mga sospek sakay ng isang kotse habang idinala sa ospital ang biktima kung saan siya idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Ayon sa pulisya, posibleng hindi pagkakaunawaan sa samahan ang sanhi ng pagpatay sa biktima. Nagsasagawa pa ng karagdagang investigasyon ang mga pulis hinggil sa motibo sa krimen habang hinahanap ang mga salarin na nahaharap sa kaukulang kaso. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kung extra income ang hanap mo, aba subukan ang maging isang ads assessor. Alamin ang diskarte sa Racket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwede mapagkakitaan? Kung ikaw isang gamer, subukan ang larong Growtopia. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Racket. Sa app na growtopia.com, may 3 steps dito. Nariyan ang sign up, play, at get paid. Ang gagawin mo lang ay mag-break ka ng rocks, then iipunin mo ang mga seeds. Mag-break ka ng puno, double-click Growpedia, then claim rewards. Then do farming, then ibenta mo ang seeds. Then sundan mo pa ang ibang tutorial guide na ibibigay sa'yo ng Growtopia. Ganyan lang ang laro. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga, di ba? Hindi napupulot ang pera. Totoo nga bang mas maraming ginagawang trabaho ang mga nanay kaysa sa mga tatay? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi nila ang mga nanay ay multitasker. Kaya nilang magluto habang nagwawalis. Minsan pa nga, may mga nanay na nag-online selling habang nag-aalaga ng anak. Pero totoo nga bang mas maraming trabahong ginagawa ang nanay kaysa sa tatay? Tara, let's prove it! Ayon sa Gallup.com na ang mga nanay ay nagtatrabaho ng average 44 hours per week. Kabilang na dito ang duty sa daily job nila at ang paglilinis ng bahay. Habang ang mga tatay ay nagtatrabaho ng 50 hours per week. Dagdag pa sa Pew Research Center na ang mga nanay ay more likely mag-aasikaso sa bahay gaya ng pagluluto, pagwawalis, paglalaba, pag-aalaga ng mga anak after ng duty nila sa kanilang daily job. Habang ang mga tatay naman ay madalas nagpapahinga na pag-uwi. Bottom line is, totoo na mas maraming ginagawa ang mga nanay kaysa sa tatay. Ngunit, mas marami ang ginugugol na oras ng tatay sa trabaho kaysa sa nanay. Narito ang step-by-step guide kung paano ang batch download ng apps para sa laptop o PC sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Minsan, kinakailangang i-reformat ng isang laptop o PC, lalo na kung napapansin mong bumabagal na ang performance nito. Ngunit sa oras na mag-reformat, bukod sa files, mawawala rin ang mga app na naka-install dito. Pero merong simpleng paraan para maibalik mo ang mga ginagamit mong app ng mabilisan. Una, sa iyong browser, i-search mo ang ninite.com. Ikalawa, iselect mula sa mga option ang nais mong i-download na application. Ikatlo, pagkatapos mong mag-select, pindutin mo na ang Get Your Ninite button. Maghintay ka lamang ng ilang minuto at isa-isa nang madadownload sa iyong device ang apps na pinili mo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Naku, alam nyo ba ang blackmailing ay isang krimen? Ano ang kaparusahan sa mga namba-blackmail? Alamin sa NBI, naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito!
Blackmail o binantaan ka online? Nako! Bawal ito. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Ang iba naman, humahantong pa sa bantaan. Alam nyo ba ang blackmailing ay may tuturing na krimen? Ang blackmailing ay isang klase ng pagbabanta kung saan ang suspect ay humihingi ng kondisyon, pabor o kapalit kagaya ng pera sa kanyang biktima. O kaya naman, pagbabantaan ka, nasisiraan ka sa ibang tao o ibubunyag ang lihim mong sekreto. Ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code, ang light threat o ang pananakot o pagbabanta sa isang tao ay isang krimen. Kabilang na rito ang pananakot sa pamamagitan ng social media platforms. Ang anumang post o comment na naglalayong makasira sa reputasyon ng isang tao ay makakasuhan sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng aresto mayor o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Kaya kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Hindi yung sa social media, idadaan at magbabantaan. Krimen nga kung may tuturing ang blackmailing. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Willie Marcial nanawagan sa coaches at fans ng PBA na bigyan ng chance ang 4-point shot rule ng liga. Narito ang Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nalalapit na ang pagsisimula ng PBA Season 49 at puspusan na ang paghahanda ng mga koponan at players ng liga, lalo na't sisimulan na rin ang 4-point shot rule sa Agosto 18. Ngunit umani ng halo-halong reaksyon ng bagong ruling na ipapatupad ng pinakamatandang liga sa Asia. Sa ginawang media day ng PBA noong nakaraang Lunes, nanawagan si Commissioner Willie Marcial sa mga coach at tagahanga ng liga na bigyan ng pagkakataon ang naturang rule. Ani ni Marcial, susuriing maigi ng Board of Governors ng liga ang kahihinatnan nito sa katapusan ng taon upang malaman kung ipagpapatuloy pa ito sa mga susunod na conference at season ng PBA. Pagbigyan nyo muna kami, tingnan natin kung magiging successful. Kung hindi, tingnan natin kung ano magagawa natin. Dagdag pa ni Marcial, nakita nila ang potensyal ng 4-point shot bilang isang improvement noong sinubukan nila itong ipatupad sa mga nagdaang All-Star Games ng 2023 at 2024. Ina-acknowledge rin niya ang negative comments ng mga fans at ilang coaches, pero muling sinabi na bigyan ng tsansa ang mga bagong ruling na ipapatupad para sumigla at magkaroon ng new experience ang PBA fans. Inyumulak emosyonal nang muling pag-usapan sa Senado ang umano'y panghahalay sa kanyang anak na si Sandro Mulak at 2 gay contractor ng GMA7 pinasasampinan na ng Senado. Narito ang eye-spotted report ngayon, Tol. Para sa aking balitang showbiz, hindi napigilan ni Ninyong Mulak na maging emosyonal nang ikwento nito sa Senado ang nangyaring umano'y pangahalay sa kanyang anak na si Sandro ng 2 gay independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ito'y matapos magpatawag ng Senate inquiry si Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Committee on Public Information and Mass Media nang makarating dito ang nasabing issue. Ayon kay Nino, talaga nasaktan siya nung ikinuwento sa kanya ni Sandro ang nangyari dito kung saan nakita niya raw na nanginginig ito sa trauma at halos hindi mahawakan ang telepono. Lalo raw siyang nasaktan nung sabi ni Sandro ang ginawa sa kanya ni Jojo Nones dahil ilang beses niya itong nakatrabaho sa mga proyekto. Sobrang galang at respeto niya raw kay Nones kung saan kapag may mga events umano sila ay siya pa ang unang lumalapit dito at nagsiserve pa raw siya dito kaya't hindi niya raw talaga matanggap ang ginawa nito sa kanyang anak. Si Cruz naman daw ay hindi niya kilala at kung makikita lang daw ang anak niya noong nagkukwento ito sa kanya ay siguradong kahit sino ay magpupuyos sa galit. Sinabi pa ni Nino na una nagkwento si Sandro sa kapatid nitong si Alonzo kung saan sinabi raw nito na sana ay hindi mangyari kay Alonzo ang nangyari sa kanya. Kung nagawa umano ni Nones at Cruz sa kanyang pamilya na malaki ang naging contribution sa showbiz, what more pa raw sa iba na walang mga koneksyon sa industriya. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, pinapasampina na ng Senado ang 2 gay independent contractor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz na umuni ng halay sa young actor na si Sandro Mulak
anak ng tinaguriang child wonder na si Nino Mulak at pamangkin ni Aga Mulak. Ito'y matapos na hindi dumalo ang mga ito sa ipinatawag na Senate inquiry ni Senator Robin Padilla na head ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang nagmungkahi na isyuan ng sabina sina Nones at Cruz matapos na magpadala lamang ang mga ito ng sulat na hindi sila makararating sa Senate hearing. Sa nasabing hearing, sinabi ni Estrada na kababasa lamang niya ng letter mula sa dalawa at naniniwala umano siya na ang letter at ang mga nakasulat ay unacceptable. Kasabay nito ang pagbibigay ni Estrada ng advice kina Cruz at Nones na kapag inimbita ang mga ito ng Senado ay huwag i-preempt ng mga ito ang kanilang mga itatanong. Sabay sabi nito ng, I think this letter is totally unacceptable and I move that we subpoena them ad testificandum on the next hearing. Sinang-ayon na naman ito ng Senator Bong Revilla at agad inaprubahan ng panel chair na si Padilla. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama for today. Minsan, para magkaayos ang dalawang nagkasamaan ng loob, dapat may isang nagpapakumbaba and give each other space muna. Tandaan, maikli lang buang buhay at nasa huli po ang pagsisisi palagi. Bato-bato sa langit, ang tamaan, awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.